Welcome to the feast, everybody. And we give the Lord a big hand, everybody. Thank you, Lord. Thank you, God. We want to welcome those who are here for the first time. Maraming salamat po. Pwede ba natin palapakan ating mga first-timers? For those who are here for the first time, we want to welcome you. My name is Jan. I'm your feast builder here in this side of Makati. And of course, we are part of the Light of Jesus family under the leadership of Brother Bo Sanchez. We want to welcome you. Thank you so much for being here. Your presence is a miracle here today. Pakitignan nga ulit ang mga katabay. Mukhang nainitan ba? Naiinitan the past few days? Talagang nakatodo na po yung aircon natin, ha? Nakatodo na yan. Nung January, lamig na lamig tayo lahat sa aircon. Nagre-reklamo kayo, brother, ang lamig naman dito. Nakatodo pa rin yan. May iba naman, bro, pat parang steady lang. Wow. Nag-adjust ang balat mo, te. Diba? Nakita ko tuloy itong meme na ito. Tawang-tawa ako. Ganito daw, kalapit ang araw sa atin. Yan. Grabe, tawang-tawa. Kanina ko lang po nakita yan. Sabi ko naman to. Diba? Kaya yung mga natulog, sabi daw, point of view, POV, ng natulog tapos nagising kanina. Sige, next slide. Diba, ganyan? Nagising ka sa init. Pakitignan ng mga katabi, mainit pa ba? Diba, minsan nagreklamo tayo sa init. Pero dalawa lang po yan eh. Mamili ka. Mainit o sobrang lamig mo na? Paki-assess ulit ang katabi. Ano mas gusto? Mainit o sobrang lamig na niya? Diba? Mainit ka pa, ibig sabihin okay ka pa. Okay? O, kamusta ang mga fans ni Lebron? Okay naman kayo? Naka-move on na kayo? Sige lang, naiyak niya na. Ako matagal ko na iniyak eh. Hindi nakapasong Golden State. Anyway, so thank you sa mga fans ni Lebron at ako sa mga walang pakialam. Alright? Napansin niyo ba? Today is Tuesday. Today is a very special day. Pakisabi nga special day. Di ba? Pansin niyo ba talagang pinaghandaan namin ang pagdating ninyo? Sa mga maaga dito, nagtatanong lahat doon, tuloy ba? Sabi ko, andito ako, di ba? Sabi niya, bakit di nakaayos? Wow! Nasanay ka lang na nakaayos na. Nasanay ka lang. Tapos eto na, sa mga latecomers, hindi nyo na-gets yung point ko. Pero kanina, talagang pagpasok mo, talaga tuloy ba? Tapos, may pagkain naman. May banda naman. Walang upuan, nakakalat. Parang ngayon, nakakalat ng ganyan. Aba, yung iba, alam mo ginawa, kinuha yung isang upuan, umupo. Wala akong pakialam sa iba. Basta may upuan ako. Pero yung iba, ay naku, ang gagaling ng iba. Kuha. Tapos kuha, ayos. Misi walang galing. Diba? Yung iba nag-intay lang. Okay na, pwede na umupo. Wow! Hindi siya servant. Diba? Attendee lang siya. Ay, sige po, upo na kayo. Diba? Ang galing kanina, ino-observe. Tapos ito pa pinakamalupit dyan. Sabi ng mga servants dito, nakikinig, ino-observe kayo. Brother, ang galing pala nila mag-ayos ng upuan. Pantay na pantay. Palapakan yung mga sarili ninyo. Grabe yun, no? Today we'll talk about nothingness. Pakisabi nga, nothingness. Allow Jesus to bless us in the nothingness of today. May mga pinagdadasal ka, tapos nothing is happening. Nako. Yan ang ating pag-uusapan today. Let's all pray our favorite prayer at the feast. Kung titignan nyo, napaka-creative ng ating design sa ating PowerPoint today. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Tingnan, the best design ever. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word. So I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's powerful champion. And
because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen, amen. Let's honor God's word, everybody. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Speak to us, Lord. We are listening to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's give the Lord a big hand, everybody. Thank you, Lord. Please sit down at pakisabi sa katabi, you've made the right choice. Thank you, Isa and Jarel and Zach. Diba? Kaya naman pala. So, papansinin niyo talaga, kulang po tayo ng servant. So, ako magdadala sa sarili kong podium. Alam ba ng servant sa hindi gumagana yung eto. Sabi ko naman, masyado niyo naman lahat sa dinamdam niyo, iniwan niyo rin ako, no? So, eto hindi gumagana, pakibuksan. Sige. Nasaan na ba tayo today? Receive, okay na. Yan. Please, for those who are online, I pray that you like, share, and subscribe our page. And a very beautiful design right now. And Comic Sans. Di ba? Ganun talaga. Lahat yan intentional. Mamaya yari kayo. And of course, again, give to the feast and give to the Feast Makati Salcedo by giving here, di ba? Kasi pag maganda design, baka pag hindi masyadong maganda, mas malinaw mong makita, no? So yan po ang ating bank account number. And again, if you send a gift, please do send it to us and send out deposit slip po para sa lahat. Alright? So the topic for today is called No Show Jesus. Pakisabi nga, No Show Jesus. Yan. Lahat, talagang pagpasok ninyo. Sabi ko sa servant kanina, sabi ko sa kanila, ganito yung gagawin natin. Wala. Papasok sila ng feast na wala. Pwede ba yun? Tapos tingnan natin kung ano gagawin nila pag wala. Hindi nila natiis, naglagay pa rin ng pagkain. Sabi ko nga, huwag maglagay eh. Sabi ko, hayaan mo lang sila. Tapos mamaya-maya, kita ko kayo pumasok lang kayo, iniskip nyo yung lames, yung isang upuan doon na sinabing Get Love Offering Envelope. Dire-diretso lahat, walang nakapansin. Kaya ako nilalagay yan sa mga upuan ninyo para mapansin. Di ba? Wala nakapansin, pasok lang. Now, what's the point of all of this? Eto na. 3 principles I want to share with you today. When Jesus does not show up. May mga pinagdadasal po ba kayo? Yes or no? Paki-assess ang katabi. May pinagdadasal ba? Wala? Sino may pinagdadasal? Taas mo ng kamay. Yehey! Amen. Diba? So lahat po may pinagdadasal. Our character reference for today are 3 of Jesus' best friends. Sobrang close itong tatlong to maliban sa tatlong disipulo. Ito po sila. Si Martha, si Mary, at saka si Lazarus. Si Martha, si Mary, at si Lazarus. Yan pong tatlong yan, magkakapatid po sila. Si Martha, si Mary, at si Lazarus. Kaibigan po nila si Jesus. At mahal na mahal ni Jesus itong mga to. Grabe. May mga tao ba kayong mahal na mahal nyo? Yung alam yung kaibigan lang, di ba? Hindi kaibigan. Yung kaibigan lang. Yung talagang friend mo siya for life. Nandyan ka para sa kanya. Yan. Tapos ito si John, ni-record pa niya. Now Jesus loved Martha and Mary and her sisters and her sister and Lazarus. Ibig sabihin talagang ni-record pa ni John. Hindi mo makikita sa Bible na Jesus loves John or loves the disciples like that. Sinulat ni John, I'm the disciple. Sinulat po ni Saint John, John is a disciple whom Jesus loved. Grabe. Miski ako kunyari ako magsusulat ng Bible, sabihin ko rin yun, mahal ako ni Jesus, si Peter hindi. Parang ganon. Bakit? Book ko to akin to version ko to ng kwento So ito, we will now reflect. Mahal ni Jesus itong mga to. Okay? So, let's see.
Question muna before I go there. May mga kaibigan ba kayong kasi I want a character reference first. I want a pure example and think of it right now. A friend na nandyan tuwing inuman. Yes? Pag nagaya ka, game. Sige, sama lang ako sa'yo. Go. Walang tanong-tanong. Boom. Go. Masala ng mga bata-bata pa yung mga, matatanda na tayo. Yung mga 20s pa tayo. Diba? 20s, may nagyayaan. Go, tara. Meron. May mga kaibigan. Ako, naging ganun ako sa mga kaibigan ko. Inuman, go. Pero nandun din ba sila nung iyakan na? O sabay yon? Sabay. May iba din, nag-iinuman, iyakan, sabay-sabay. Diba? Pakihawakan nga mga katabi. Sige na, kung kaibigan mo. Kung hindi, huwag mo hawakan. Pakisabi sa kanya, friend, hindi kita iiwan. Yung pwede mo utangan yan, may mga ganyan, di ba? Tapos nagkalimutan na. Pag sinisingil ka na, masama na loob mo. Yung gagaling talaga tayo sa ganyan. Okay? So we first learned about Martha and Mary in the book of Luke. Sabi sa Luke 10, I want you to imagine yourself. Just imagine being there in that house. As Jesus and his disciples were on their way. So sino-sino? Jesus and his disciples were on their way. He came to a village where a woman named Martha opened a home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. So nakaupo to si Mary kay Jesus. Talagang nakaupo siya sa floor, nakikinig kay Jesus. But Martha was distracted. Everybody say distracted. She was distracted by all the preparation that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do all the work by myself? Tell her to help me. Diba, may exclamation point. Very conscious talaga ako sa mga exclamation point. Ibig sabihin, gigil na siguro tong si Martha. And then Jesus said, Martha, Martha. Nasabi na ba yung pangalan mo ng 2 beses na sunod? Pwede bang samplein mo sa katabi mo? Sige na, kung kilala mo, go. Jello, Jello. Gail, Gail. Ina, Ina. Di ba? Nikki, Nikki. Jolo, Jolo. Break, break. Pangit, no? Parang break, break. Martha, Martha. Well, exclamation Kalmado. Kahit nanggigigil si Martha, si Jesus, Martha, Martha. The Lord answered, you're worried and upset about so many things. But few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Pag ginugal niyo po si Mary and Martha, ito po yung isa sa mga unang lalabas, itong picture na to. O, di ba? Ako po, iniisip ko, yan si Mary, di ba? Di ba dapat nandyan lang tayo kay Jesus, talaga makikinig lang tayo sa Kanya parate, dapat pray lang tayo sa Kanya parate. Tapos si Martha, iniisip ko, bakit kayo iritang-irita? Dahil ba gusto mo rin bang lumuhod? O dahil, ano bang meron? But when you read it, sino mga kasama ni Jesus dito? Jesus and his disciples. Ganito po talaga yung itsura. Next slide. Madami. At hindi sinabi kung gaano karami yung nasa bahay. Ang daming nasa loob ng bahay nila. And Martha is the only one working. Have you ever felt that? Parang ikaw lang ang nagtatrabaho sa team mo. Na parang ikaw lang ang nagbubuhat ng pamilya mo. Lahat nakaasa sa'yo. Kaya naintindihan niyo na si Martha? Di ba? Yung stress mo, grabe, 100. Ang dami mong ginagawa, tapos yung mga inaasahan mo, hindi gumagalaw. Nakatingin lang kay Jesus. Nag-iintay lang kay Jesus. Kaya minsan napapaisip ako Napapaisip talaga ako. Sabi ko, Lord, ang dami mong pwedeng ikwento dito sa Bible.
Ang daming pwedeng kwento na pwedeng ilagay about miracles upon miracles upon miracles. Then, bakit sinama mo to? Alam niyo po, marami pong gospels. Marami. May gospel po ni Judas, totoo po yan. May gospel ni Bartholomew, may gospel ni Thomas, may gospel ni kung kanino man, may gospel ni ito, there. Tapos, apat lang. Tapos sa apat na yung kinumpile mo pa, tapos sa apat na kinumpile mo pa, sinama mo pa itong kwento na to. Anong kwento to? Dumalaw si Jesus sa isang bahay. At pag-alaw niya sa isang bahay, nag-away yung magkapatid. Anong point? Pakitingnan ng mga katabi niya. May mga kapatid ba yan? Mahal ba niya yung kapatid niya? Di ba parang... Ang daming pwedeng sabihin. Actually, according to John ulit, sabi ni John ito, Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would have been written. Ibig sabihin, kung sinulat talaga nila lahat ng ginawa ni Jesus, hindi kaya ng isang kwarto. Walang kwarto na enough. Ibig sabihin, sobrang daming ginawa ni Jesus. Kaya mas lalo ka na mapapaisip, bakit mo sinama ito, Jesus? Eto na. You wanna know? What's so special about this? Next. What's so special is that God wants to be part of your day-to-day, ordinary life. Bawat kliyente, mahalaga sa Kanya. Amen? Bawat pasok mo sa trabaho, mahalaga sa Kanya. Ang tanong, masaya ka pa ba? Ito na naman tayo. Promise. Ito na talaga. Nag-resign na ako. Promise talaga. Resign na ako talaga. 3 principles for today. Number 1 is this. According to Mary and Martha, what to do when Jesus doesn't make any sense. Serve, even if you don't feel like it. Serve, even if you don't feel like it. Paki-remind ulit ang katabi. Sige na, pakisuntok ng malakas. Sabihin mo sa kanya, serve, even if you don't feel like it. Kasi po, if my service is based on what I feel, eto, ako muna, bago kayo. If my service sa inyo is based on what I feel, I'm feeling a lot of stuff. Natatakot din po ako. May fear din ako. May pamilya ako eh. May anxiety din ako. May anger issues din ako. Naku, talagang alam nyo kung gaano ko pagalitan yung mga anak ko. Nasaan yung mga anak ko? Nandyan? Si Mateo nandito. Ano, pagalitan ko yan. Yung joy, yung love, yung sadness, yung confusion, yung happiness, lahat yan kasama. And if I just preach kung kailan ko lang gusto na masaya, may makilala ba kayo ganun? Magtatrabaho kayo kasi masaya ako eh. Ibig sabihin, paano kung hindi ka na masaya? Hindi ka na magtatrabaho. Pag hindi ka na masaya sa relasyon mo, balik na lang. Di ba may mga ganon? Itong journey namin, itong journey ng pamilya namin this moment and this season of our life, katulad na sinasabi ko sa inyo, wala kaming yaya. Wala. So, try ninyo, kahit isang araw lang, try ninyo kasama yung tatlong yan, yung maliliit, si Mateo. Mateo may sariling buhay na yun, bala siya. Tapos yung tatlong maliliit, talaga naman po. Talagang may teenager kang tinatry mong alamin, kung ano ba talagang mga gusto niya sa buhay. Tapos may 5 years old ka, may 3 years old ka, may 1 ka na nakaasa lahat sa'yo. Tapos may ang asawa ko isang wedding planner. Isang wedding planner. So kailangan siya nasa wedding, kailangan siya nasa meeting, kailangan siya nasa labas. Palagay niyo sinong nasa bahay.
Seryoso po ako. I mean, doon tayo lang mag-usap. Talaga nasa bahay ako. Kabisado ko na yung, alam mo yun, talaga sobrang okay din naman pala okay din pala magwalis dapat pala sa third floor ka nagsisimula bago first floor, yung ganon. Ngayon ko lang nalalaman lahat. Kasi kung maglinis ako per floor lang. So sabi ko, parang nalinis ko na yung first floor. Ba't parang madumi pa rin? Kasi nga, nilinis mo yung second floor, pangalawa, pangatlo yung third floor. Nga talaga pag malaking bahay mo talaga diba? Diba? So, tapos si Mateo, hindi naman naglilinis ang kwarto yan. So, pero mahal ko yan. Tapos dapat pala, pag nilinis mo, yan, tapos mamaya, mamap mo, tapos dapat hindi pagising yung mga bata, tapos mamaya papaliguan mo na, tapos mamaya gahanda ka ng breakfast. Pagkatapos nila kumain, may lalabas na, alam mo yun? Siyempre, nakakain ka na So, anong susunod nun? Yun na yun. So, lilinisin mo yun. Pagkalinis mo, diretso ligo, tapos mamaya matutulog ng hapon, tapos pupunta sa school, hatid sa school, susunduin sa school, kasama sila lahat. Susundo lang ako na isang bata sa school. Ito yung itsura namin. Susundo lang ako na isang bata. Hindi pa pwede na iwan. Kunyari, ito po si Javi, siya yung may school. Si Julio, ito yung pangalawa. Ito yung... si Mateo, si Javi, si Julio, si Chippy. So, yan po yan. So, susunduin ko si Javi sa school. Kailangan kasama itong dalawa. Naka-car seat yan sa likod. Hindi ko pwedeng sabihin, Julio, okay, mawawala lang ako mga 30 minutes. Julio, 30 minutes lang. Bantayan mo muna yung kapatid mo, ha? Pag may nag-doorbell, sabi mo, wala kang tatay. Hindi pwede. So, kasama lahat. Sama po lahat. Balik ng bahay. Tapos, alam mo yun, hindi ko talaga feel mag-preach ngayon. Hindi talaga. Pero mamaya, tapos kaya school na yun, pero mamayang gabi, ito na, bago matulog, pag all boys ang mga anak mo, hindi ka peaceful. Bakit? Away! Riot! Pero pagkatapos sila mag-away at mag-riot, ito na po yung itsura nila. Siyempre, paano ko nagagawa yan? Sangkatutak na death threats. Panako talaga, wala kang PS5. Kala mo naman, pera ko pang PS5. Wala kang PS5, pag di mo tutulog si Javi. Ikaw, wala kang dede, tutulog yan. Ikaw, 1-year-old pa lang, di ako naintindihan na to. Hello. Kahit anong threat mo dito, wala yan. Papatulogin mo lang yan. Sige lang, tulog lang. Pag nakatulog na yan, ayan na, makagawa na ako ng trabaho. Makatalk na ako. Tapos habang ginagawa ko yung trabaho ko, minsan sinisilip ko sila ulit. Minsan lang sinisilip ko po parati. Pagtingin mo, minsan may ganito pa silang dalawa. Diba? Kalain mo yun. Kasi si Mateo guards the 3. Javi's responsibility is Julio. Julio's responsibility is the baby. So very protective si Julio. Pero imagine mo yun, seryoso po, nakakapagod talaga. But my service is not dependent on my emotions. My service is dependent on my faith that everything will be okay. Lilipas din to. Pagtingin ko, i-appreciate ko na to. Pag nag 10 years old na to, naku, hindi ko na magagawa ulit to. Diba? Hugasan mo sarili mong pupo. Diba? Kunyari, 14 ka na, dad, pupo. Bahala ka sa buhay mo, Mateo. Diba? Parang gano'n. Diba? May sarili siyang buhay na niya. Darating din sila sa gano'n So I just appreciate the work that I have right now rather than looking ahead of what's next. Kailan matatapos to? Hindi Season to ng buhay mo ngayon. Ako, bata, problema ko.
Pero alam ko may mga seasons din kayo ngayon na fini-face. Na tinatanong sa sarili ninyo, kailangan matatapos to, kailangan matatapos to, kailangan matatapos to. Maybe the Lord is asking you, serve even if you don't feel like it. But between Martha and Mary, Mary ha. Hindi so si Mother Mary ha. Ibang Mary to. So between Martha and Mary, mas nakaka-relate talaga ako kay Martha. Diba? Mas gusto ko si Martha kasama. Imagine ninyo, kunyari lang, may team kayo. Sino gusto niyo kasama? Si Martha, si Mary? Diba? Ang bilis ninyo. Yung nagdadasal o yung gumagawa. Diba? Si Martha. Hindi lang puro hope, hindi lang puro ano. Gusto mo rin may ginagawa. Kaya ito, tingnan niyo, as Jesus and His disciples were on their way, He came to a village where a woman named Martha opened her home to Him. It's Martha's home. She's the one paying the bills. Pero bakit parang bakit siya parang yung may bad light dito sa ating reading today? Anong point ni Jesus? Ang point lang naman niya ito. Yung nagsuserve si Martha, pero ang sama ng loob niya. Parang bigat siya sa ginagawa niya. Pakitingnan nga ang makatabi. Bigat na ba yan? Sa sarili niya. sa trabaho. That's why the Lord, parang nilulugar si Martha. Nilulugar siya. At minsan, nilulugar din tayo ni Lord. That is your heart in the right place. So allow Jesus to direct your heart today. Sana, paulit-ulit ko sinasabi to, sana hindi yung attitude ninyo yung, I have to do this I have to do this for my family. I have to do this at work. I have to do this for the ministry. Just try to change. Instead of I have to serve, I get to serve. Kasi at the end of the day, ang gusto naman ni Lord, yung puso mo Yung puso mo ba na kasama pag nagtatrabaho ka? Because love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Bigay todo. Bakit? Because when He has your heart, you can trust Him in the broken places. Makinig na kayo. Because relationships are not always good times. Di ba? Hindi ka pwedeng serve lang in good times. No. Kailangan talaga, Lord, this is my heart and I offer it to you. Tapos kapag binigay mo sa Kanya yan, ready ka in bad times. Eto na. Punta tayo kay John. Now a man named Lazarus, the same Lazarus was sick. He was from Bethany. Inulat lang ni John yung sinabi ni Luke. The village of Mary and her sister Martha. So the sister sent the word to Jesus. Lord, the one you love is sick. Diba nagkasakit yung mahal mo? When he heard this, Jesus said, this sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so God's Son may be glorified through it. Now Jesus loved Martha and his sister and her sister and Lazarus. Ito na. So when he heard that Lazarus was sick, kayo, palagay ninyo, kung kaibigan ninyo yung grabe, healer, sikat, grabe, talagang kaya niya, miracle worker. Tapos sinend mo yung word sa kanya, Lord, yung mahal mo may sakit. So when he heard that Lazarus was sick, ang expectation ko, he will go to Lazarus. Kaya ako parang, what?
What? He stayed. Hindi lang 1 more day. 2 more days pa. And then he said to his disciples, let's go back to Judea. So after 2 days, babalik ka pang Judea. Teka lang, Lord. Doon nakatira si Martha and Mary sa Bethany. Gusto mong pumuntang Judea. Hindi yata match. Lord, you're not following my script. Di ba when I pray, you should be listening, di ba, Lord? Pag nagdasal ako, Lord, ang bait ko sa'yo, feast builder ako, 12 years na ako nagbibuild na feast, gusto ko ng yaya, now. Ito talaga hugot ng puso ko. 1 buwan na po ako walang yaya. Wala! Hindi sinagot ni Lord yung request nila. Hindi siya sinagot yung dasal nila. Ito yung problema ko dito sa story na to. Medyo kinakabahan ako ng konti. Close sila eh. Wala nang mas close dito. Ito na talaga yun. Ito na yung pinaka-close friendship nila. BFF. Ano ba naman? Jesus, anong gagawin mo sa Judea? Ano ba naman yung kami naman unahin mo? Kaya ang lalim ng hugot na to Kasi inaasahan mo na nandun siya nung kailangan mo siya, pero hindi siya dumating. Sila yung nagsuserve. Sila nag-welcome kay Jesus, hindi pa natin alam kung ano pang ginawa nila para sa Kanya. Yung service na ginawa nitong dalawa para kay Jesus. Serving the Lord does not exempt us from life's storms. But it protects us when we are in them. Amen. Hindi exempted ikaw sa mga problema ng mundo. Pakitignan ng mga katabi na exempt na ba sa school yan? No, iba hindi na-experience yon. Parang ako, iba, wow, iba exempted parati. Ikaw na. Pero sa problema, hindi ka exempted. Kahit gano'n ka katalino, kahit gano'n ka kaayos, hindi talaga. Pakitignan ng mga katabi. Makikipagpalitan ka ba ng problema dyan? Di ba? Okay ka na sa'yo, di ba? Ang bigat ng problema nitong katabi mo eh. But it can protect your heart. Amen? Now, let's go back to this story of no-show Jesus. Sabi dito, on his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. When Martha heard that Jesus was coming, ito na, pakinggan ito, maganda to. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him. She still served. But Mary stayed at home. Hindi niya minit si Jesus. Bakit? Palagay ninyo. Grabe yung mga emotions itong kwento na to, no? Bakit? Hindi ko mo sinagot dasal ko eh. Papakita sa'yo. Ba't ako atin ng feast? Ba't ako magsisimba? Conditional tayo eh. That's why the Lord understands. Then so si Martha sabi niya, Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would have not died. But I know that even now, God will give you whatever you ask.
Then Jesus said to her, your brother will rise again. My dear friends, he may not show up when we want him to, but he will always show up on time. Pakitignan ng mga katabi, please. Pakisabi sa kanila, he will always show up on time. So when he had said this, Jesus called out in a loud voice, Lazarus, come out. Sorry, ito, youth ministry imagination ko to ha. Palagay ninyo, anong reaction ni Lazarus nung sinabi, di ba nakagano si Lazarus sa loob? Jesus, sabi, Lazarus, come out. Anong ginawa ni Lazarus? Palagay nyo ba naglakad siya? Ito imagination ko nung youth ako. Lazarus, come out. Anong sabi ni Lazarus? Sorry. Nakabalot po kasi talaga siya. Okay. Kayo talaga, pinapatawa ko lang kayo. Pero ganun po talaga siya in-imagine. Lazarus. Then the dead man came out. His hands and feet were wrapped with stripes of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Next slide. Number 2, principle I want you to do. After serving, even if you don't feel like it, number 2, surrender and know that he is God. Kasi minsan, Lord, ito na ako, nagsuserve na ako. Pero hindi pa rin nasusolve yung mga problema. Surrender and know that he is God. Amen? And third is this. Alam ko, wala akong servants ngayon. Pero, nasan si Zach? Zach, tulungan mo ako dito kasi minsan lang ka sa Salcedo So. Number 3. So they served the Lord in Bethany. They witnessed the resurrection power through Lazarus. So what do? Ano yung last step nila? Share. Because he has blessed you first. Ito, yung resurrection ni Lazarus, yung ending ng John 11. Pag pumunta ka ng John 12, eto na. Kanta nito. Minsan, high five ko si John. Pagpunta ko sa langit, at kung doon ako pupunta. Sa dami kong kasalanan sa mundo. Galing O, kahit dito sa Bible ko, kung titignan ninyo, si Lazarus, Diba? The mommy. So, yan. 11. Ang 11, mag-end up siya na gusto siyang i-arrest ng mga Pharisee na naman. But it ended by Lazarus being risen from the dead. Then verse 12 ito. 6 days before Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus has raised from the dead. So bisita ulit si Jesus. Here, a dinner was given in Jesus' honor. Martha served, while Lazarus was among those reclining at the table with him. Isa na siya sa mga nakaganon sa table. Pagka pumunta po kayo sa Jerusalem, wala po sila masyadong upuan doon. Ang meron sila, lamesa,
Tapos uupo ka talaga sa floor. Kaya ipit na ipit yung tiyan ko pag kumakain ako doon. Sa floor na kami nakaupo eh. Diba? But I love this. There was someone that was consistent from start to finish. Martha served. Martha served. Minsan, ang hinihingi lang sa atin ni Lord, consistency. Kasi ako minsan, ito sa akin lang, hirap ako magdasal ng consistent. You know what's making me consistent? Tayo, nagdadasal ka ba bago matulog? Okay. Kasi hindi ko alam, may sarili ka ng kwarto eh. But what's making me consistent? Ako I don't feel like praying every night. Yung tatlo, excited. Siyempre, pagkatapos ko sa paliguan, pajama, tulog na kayo. Dad, we did not pray yet. Yeah, we're about to. So we would pray. Ang haba na ng dasal nitong mga to. Si Javi at saka si Julio. Ang haba ng mga dasal. Si Javi, lahat ng classmate. Kasama, memorize niya. Ito pa yung malupit. Alam din niya yung baon. Pati yung baon, pinapasalamat niya. Lord, thank you for Clara's siopaw. Siopaw. Tapos thank you for, Brian's xiaolongbao. Wow, xiaolongbao. Anong klase mga ulam ba yan? And thank you for my cookies. Ang tapa. Si Julio, dahil nga nakalipat na kami, may mga bagong playmates. Sa labas ng bahay namin, may mga playmates. Pati yung yaya ng playmate, kasama sa pagdadasal. Kaya bago siya mawala sa lahat ng names, inuuna ko muna yung sarili ko, Dad first. Tapos yung pinakabata, syempre, okay, amen. Let's pray, let's sleep. Tapos hindi ako parating mabait sa kanila. Madalas, pagalitan ko po yung tatlong yan. Pero hindi nakadepende kung pinagalitan ko sila o hindi. They just want to pray that night with me. Consistent. Si Mary, na nandito na nagtampo kay Lord. Si Martha na consistent. Yung hindi consistent at yung consistent, guess what? Parehong mahal ni Lord. Di ba Lord, dapat yung consistent lang yung mahal mo? Hindi, pati yung minsan-minsan lang magdasal. Yung minsan-minsan lang mag-feast. Blessed ka pa rin. Di ba? Tingnan itong ginawa ni Mary. Because of what happened here, she did something. Then Mary took about a pint of pure nard.
an expensive perfume. Kailangan talagang sabihin, mahal to. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with fragrance of the perfume. According to this pint of pure nard, according to the Bible, but if you read it more, it is, yung halaga niya is 1 year of wage. Pakitignan ng katabi, magkano yan sa isang taon? Magkano sweldo niya? Malaki. Ibig sabihin, mahal. Ginastos lang at this moment. Now, palagay niyo, bakit siya nakapagbigay ng ganon kamahal? She was able to share because she received a miracle, the life of her brother. Hindi katumbas yun ng pure nard, but that's what she had. That's why, sorry kanina, medyo magulo nung pumasok kayo. Di ba, ang gulo, mga chairs nga nakaganyan. Pag ganyan, ang isang feast kung walang Martha. Kaya kailangan ko ng mga Martha. Kailangan ng feast ng mga Martha. Nag-start yung worship. Si Isa, tsaka si Jurel. Natatawagin ko ngayon. Napupunta ngayon. Na hindi part ng script ito. Ngayon ko lang ginagawa lahat. Pero mas maganda kung kasama niya si Paulo at si Jen. Pupunta na rin ngayon na mabagal na naglalakad. Ang galing ni Zach. Palakpakan natin si Zach, di ba? Thank you, Zach, for being here every week. Pero mas maganda kung sasamahan siya ni Mike sa gitara. Kung sasamahan siya ni Ren, ni Ben sa drums, mas maganda. Kanina walang nag-welcome sa inyo. Di ba mas maganda kung lahat ng servants na lang, kaysa isa-isahin ko pa, ay pumunta dito sa stage kasama ko. Pwede ba natin palapakan yung mga weekly na kasama natin dito? Na mabagal din, na naglalakad papuntang stage, na bibilisan na nila, ni Kim. Hindi makakapunta yung visuals at online. Diyan lang kayo, mawawalan tayo ng online pag pumunta kayo dito. Siyempre, kailangan na may magpipicture. Pagkatapos yung mga picture na isa, pwede na kayo pumunta dito. Nakakatawa tong mga to kanina. Brother, wala kaming gagawin. Wala. Kaya nanginginig po tong mga to kanina pa. Anong gagawin namin? RD, sumama ka dito. Halika, sumama ka dito. Sino pa mga servants dyan na wala sa script ngayon? Na nandito ngayon? Anja, halika dito. Jolo, Brick, Nikki. Di ba mga servant kayo? Ba't di kayo kasama? Simon, sige. Thank you, Ayo, for being here every week also. Sige, sama mo si Ayo. Shani. Camille, kung sino ka man. Never lang. Baka may servant pa dito nakaupo. Charlie, Raymond. Ako itong si Charlie. Si Kukoy. Diba? Kailangan isa-isahin ko lahat. Sabi ko, diba, lahat ng servant ay pumunta dito. When Randy Borromeo, my feast builder, asked me, Jan, actually,
Bo and Randy, Jan, build a feast in Makati, ha? The first one I asked was, my brother who's there, yung naka-stripes po sa likod, yan po siya. Sabi ko sa kanya, I will not serve the Lord through the feast kung di ka kasama. Sabi ko, ikaw muna. But the next one I asked was my dear best friend, Carlo Fernandez, who's also there. Tayo ka naman full. Sige na, minsan lang yan. Yeah, kita niyo naman. Wala lang. Sige, umupo ka na. Yan. Grabe, laking pasasalamat ko dyan. Thank you. For being Martha and Mary. Kim. Ian also is there. He's a good friend. He's an LG head. And I want to thank all the givers of the feast, all of the sponsors of the feast. I will not end this talk by just doing this, because I want to ask you now this question. Are you available? These are insurance people, bank. Anong trabaho mo? Nagmamanage ng hospital, model, Tapos may mga tao tayo sa events dito, may mga, these are regular people, but they raised their hand and said, I'm available. I'm available. So later, as you go out, we will be asking all of you, talagang lahat kayo. Bakit? Bago ko buksan yan, tanungin ko muna kayo, tara, serve muna tayo. Can you be here 30 minutes before the feast? Ito nga dumating, 30 minutes after the feast, Sorry, Dan. Di ba, yung miss ka, basta are you available? Your availability is more powerful than your talent. Amen? Kita ko may mga nagganon sa, yes. So later, we'll be asking you, ano ba gusto mo? The only thing na kailangan ng medyo may audition, of course, ang worship team, okay? Kailangan naman, I'm available to lead worship. Sige, audition ka muna, te. Baka kung anong gawin mo dito sa stage. Diba? Yun lang naman may skill set na kailangan. The rest, we will, teach you. We will train you. Amen? Pero alam niyo, mag-serve kayo at hindi, may siopaw kayo paglabas. Kalahin mo yan? Kasi, sabi ni Kim, available niyang gawin yung mga siopaw ninyo. Yan. Kanina pa po yan, naghahalo ng siopaw. Ang sarap po dito, mag-serve. Sana kayo din. Amen? Sige, let's give them a big hand. Maraming salamat po. Thank you. Okay guys, on your stations, please, pakiayos sa yung mga lamesa na hindi na maayos, yung mga kalat sa labas, ang dami pong kalat sa labas. Worship team, pasok na kayo. Ano bang itsura ano bang tugtog ng buo yung banda? Can we all stand, please? Because the Lord is asking you, are you available to be Martha or Mary for me? Di ba bumaba na yung podium ko mag-isa? Thank you, Lord. Kyle, dapat di ka pumunta. Ano ba naman niya? Nasa harapan ko. Dito ka. For those who are online, if you want to be online engagers, let us know. Sige na. But
God is asking, are you available for me? In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Father in heaven, I give you my life. I give you everything I offer to you. Thank you, Lord, for the moments of love, grace, and mercy in my life. And yes, Lord, I will make myself available for you. I will worship you again and again and again. In Jesus' name, I pray.